5:00 pa lamang ng umaga ay gising na si Mildred. Tahimik pa ang buong bahay nang marahan siyang bumangon mula sa kama. Maingat niyang inayos ang kumot upang hindi magising ang asawa niyang si Alan, na maimbing pa ring natutulog sa kabilang bahagi. Sa kusina, agad niyang sinindihan ang ilaw at nagsimulang maghanda ng almusal. Sinangag, itlog, at daing. Mga pagkaing paborito ni Alan. Habang nagluluto, napatingin si Mildred sa maliit na salamin na nakasabit malapit sa kusina. Saglit siyang natigilan. Napansin niya ang mga eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang buhok niyang basta na lamang nakatali. Ang maluwag niyang damit na dati ay kasya ng maayos ngunit ngayon ay bahagya ng masikip sa bewang. Napabuntong hininga siya. Ang tanda ko na talaga. Bulong niya. Dati, mahilig siyang mag-ayos. Mahilig siyang magsuklay ng maayos. Maglagay ng kaunting lipstick at magsuot ng damit na bagay sa kanya. Pero iyon ay noon. Ngayon, mas mahalaga sa kanya na maihanda ang pagkain, malinis ang bahay, at maasikaso si Alan. 15 taon na silang kasal. Sa loob ng 15 taon, nasanay si Mildred na unahin ang lahat bago ang sarili. Mildred, kape. Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan si Alan. Hindi man lamang itong umiti. Sandali, mahal. Tinatapos ko lang itong pagluluto ng itlog. Tumango si Alan at kinuha ang cellphone niya. Makalipas ang ilang segundo, tumunog ang notification. Napansin ni Mildred na mabilis na kinuha ni Alan ang cellphone at bahagyang lumayo. May message? Tanong niya. Wala, sa trabaho lang. Simple lang ang sagot, pero may kung anong kumirot sa dibdib ni Mildred. Yun lang ang nasabi niya. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nitong mga nakaraang buwan, parang may malaking pagbabago kay Alan. Mas madalas itong umuwi ng gabi. Mas madalas ring nakatutok sa cellphone. At kapag sinusubukan niyang makipagkwentuhan, para bang wala itong gana. Mahal, kakain ka na ba? Mamaya na lang. Dati, sabay silang kumakain. Ngayon, ay madalas nang nauuna si Mildred dahil ayaw niyang maghintay ng maghintay. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Daisy, ang matalik niyang kaibigan. Mildred? O Daisy, bakit? Napadaan lang ako. Ikaw? Parang lalo kang pumapait sa mukha mo pero tumataba naman ang katawan mo. Natawa si Mildred. Salamat ha. Napakaganda mong kaibigan. Hindi kita inasar, no? Ang ibig kong sabihin, parang pagod na pagod ka. Biglang natahimik si Mildred. Oo, sadyang pagod lang talaga ako. Tinitigan siya ni Daisy. Hindi lang katawan ng pagod sa'yo, Mildred. Parang pati puso mo. Hindi sumagot si Mildred. Makalipas ang ilang sandali, dumating naman si Marvy upang maghatid ng ilang gamit. Habang nagkikwentuhan sila, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Alan na naiwan nito sa mesa. Hindi sinasadyang napatingin si Mildred. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Miss na kita. Kailan ulit tayo magkikita? Nanigas ang kamay ni Mildred. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Mildred? Bakit? Tawag ni Daisy. Hindi siya sumagot. Binasa niyang muli ang mensahe. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang tanong na matagal na niyang ayaw harapin. May iba ang asawa ko. Ilang minuto ring nakatitig si Mildred sa mensaheng nasa cellphone ni Alan. Miss na kita. Kailan tayo ulit magkikita? Mga mensaheng paulit-ulit niyang binabasa. Umaasang baka iba ang ibig sabihin. At baka kaibigan lamang ito. Baka trabaho lang.
Baka maling number. Maraming dahilan ang pumasok sa isip niya para hindi maniwala. Pero may isang bagay siyang alam. Hindi ganoon ang paraan ng pakikipag-usap ng isang simpleng katrabaho. Mildred, Napalingon siya kay Daisy. okay ka lang ba? Mabilis na pinatay ni Mildred ang screen ng cellphone. Oo, okay lang ako. Pero alam ni Daisy na hindi. Kanino galing? Hindi ko alam. Kay Alan ba? Tumango siya. Tahimik na napatingin si Daisy kay Marvy. Walang nagsalita. Ayaw nilang dagdagan ng sakit na nararamdaman ni Mildred. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Alan. Gaya ng dati, parang walang nangyari. May pagkain ba? Tanong niya habang inilalapag ang bag. Oo, nasa mesa. Umupo si Alan at nagsimulang kumain. Tahimik lamang si Mildred sa harap niya. Ilang beses niyang gustong itanong kung sino ang nag-message, pero natatakot siya sa sagot nito. Bakit tahimik ka? Tanong ni Alan. Wala. May problema ba? Umiling si Mildred. Wala. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. May problema, at ikaw ang problema. Pero pinili niyang manahimik. Kinabukasan, mas lalo niyang napansin ang pagbabago kay Alan. Pagkatapos maligo, agad nitong kinuha ang cellphone. May tinext, may tinawagan, at nang makita nitong papalapit si Mildred, agad nitong ibinaba ang tawag. Sino yon? Tanong niya. Wala, kaibigan lang. Lalaki? Bahagyang natigilan si Alan. Oo. Tumango si Mildred. Ngunit alam niyang nagsisinungaling ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang araw. Mas naging madalas ang pag-uwi ni Alan ng gabi. Minsan, alas 10. Minsan alas 11. At minsan, pasado hating gabi na. Overtime, lagi nitong dahilan. Hanggang isang hapon, habang naglalakad si Aling Linda pauwi galing palengke, may nakita siyang pamilyar na lalaki sa isang maliit na restaurant. Ito ay walang iba kung hindi si Alan. Kasama ang isang babaeng mas bata sa kanya. Mahaba ang buhok, maayos manamit, at higit sa lahat, nakangiti si Alan. Masayang masaya ito, ngiting hindi na niya nakikita sa bahay. Hindi na alam si Aling Linda. Umuwi siyang tahimik. Ngunit ilang araw niyang pinag-isipan kung sasabihin ba niya kay Mildred. Hanggang isang umaga, nakita niya si Mildred na nakaupo mag-isa sa harap ng bahay. Mukhang hindi natulog ng maayos. Kaya naman lumapit siya. Mildred? Bakit po, Aling Linda? May ilang segundong katahimikan. May sasabihin sana ako sa'yo. Napatingin si Mildred. Ano po yun? Huminga ng malalim si Aling Linda. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko ito. Lalong kinabahan si Mildred. Pero ayokong malaman mong huli na ang lahat. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita ko si Alan. Nanlamig ang kamay ni Mildred. Ano po? May kasama siyang ibang babae. Parang biglang tumigil ang mundo niya. Sigurado po ba kayo? Tumango si Aling Linda. Siguradong sigurado ako. Hindi umiyak si Mildred. Sa halip, tumayo siya. Alam niyo po kung saan? Nabanggit ni Aling Linda ang lugar. Kinahaponan, hindi nakatiis si Mildred. Pumunta siya roon. At sa kabilang bahagi ng restaurant, nakita niya si Alan, kasama ang babaeng nakita ni Aling Linda. Si Suzette. Magkatapat sila sa mesa, nagtatawanan, at nang sandaling hinawakan ni Suzette ang kanyang kamay, at nang sandaling hinawakan ni Suzette ang kamay ni Alan, tila may isang bagay na tuluyang nadurog sa dibdib ni Mildred. Lagi palang doon nagkikita ang dalawa. Hindi siya lumapit. Hindi siya gumawa ng eksena. Tahimik siyang tumalikod. Habang naglalakad pa uwi,
Isa lamang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip. Ano ba ang kulang sa akin? Nang gabing iyon, naganda pa rin siya ng hapunan. Ngunit nang dumating si Alan, hindi na siya ngumiti. May problema ba? Tanong nito. Dahan-dahang tumingin si Mildred sa kanyang asawa. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Alan, Ano? may iba ka bang babae? Natigilan si Alan. Sabihin mo sa akin. Tahimik ang buong bahay. At sa unang pagkakataon, hindi nakapagsinungaling si Alan. Matagal na hindi nagsalita si Alan. Nakatayo lamang siya sa harap ni Mildred habang nakayuko. Para kay Mildred, sapat na ang katahimikang iyon. Dahil kung walang kasalanan si Alan, sana'y mabilis nitong itinanggi. May iba ka ba? Muling tanong ni Mildred. Napapikit si Alan. Mildred, Sabihin mo. may nakilala ako. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Mildred. Si Suzette? Hindi sumagot si Alan. At ang katahimikan niya ang naging sagot. Napaupo si Mildred. Ilang segundo siyang nakatitig sa sahig bago tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Gaano nakatagal, Alan? Mga ilang buwan. Napahawak si Mildred sa dibdib. Ilang buwan. Ilang buwan na siyang naghihintay sa asawa gabi-gabi. Ilang buwan na siyang nagluluto. Ilang buwan na niyang iniisip kung bakit naging malamig ang lalaki na minahal niya ng 15 taon. At habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, may ibang babae palang nakakatanggap ng oras at atensyon na dati ay para lamang sa kanya. Bakit? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Alan. May ginawa ba akong masama? Mildred, hindi naman sa ganun. Kung hindi, bakit? Napatingin si Alan sa kanya. Parang nagbago ka kasi. Napatawa si Mildred, ngunit kasabay noon ay ang pagpatak ng luha. Ah, Yun lang ang nasabi niya. tumaba ako, diba? Hindi ko sinabi yun. Pero yun ang ibig mong sabihin. Natahimik si Alan. Hinawakan ni Mildred ang kanyang mukha. Alam mo ba kung bakit ako nagbago? Hindi sumagot ang lalaki. Dahil mas inuna kita. Inuna ko ang bahay. Inuna ko ang pamilya. Kapag may kailangan ka, ako ang nariyan. Kapag pagod ka, ako ang naghahalaga sa'yo. Napahikbi siya. Hindi ko na malayan na habang inaalagaan kita, nakalimutan ko ng alagaan ang sarili ko. Kinabukasan, pumunta si Daisy sa bahay. Pagkita niya kay Mildred, agad niya itong niyakap. Walang tanong, wala ring sermon. Hinayaan lamang niyang umiyak ang kaibigan. Baka kasalanan ko rin. Sambit ni Mildred. Bakit? Hindi na ako maganda. Hindi na ako tulad ng dati. Mahigpit na hinawakan ni Daisy ang balikat niya. Mildred, makinig ka sa akin. Tumingin siya kay Daisy. Ang pagtanda mo, hindi dahilan para lokohin ka. Napayuko si Mildred. Ang pagpapago ng katawan mo, hindi dahilan para mawala ang respeto na nararapat para sa'yo. Tumulo muli ang kanyang luha. Kung may problema si Alan sa pagsasama ninyo, dapat kinausap ka niya. Hindi niya kailangang humanap ng ibang babae. Nang araw ding iyon, dumating si Marvy. Nang malaman niya ang nangyari, agad siyang umupo sa tabi ni Mildred. Ate, anong gagawin mo? Matagal na hindi sumagot si Mildred. Hindi ko alam. Kinagabihan, nagpa siyang makipag-usap kay Suzette. Hindi para makipag-away. Hindi para makipagkompetensya. Gusto lamang niyang malaman kung bakit nangyari ang lahat. Nakita sila sa isang tahimik na lugar. Unang nagsalita si Suzette. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo lang ang totoo. Napayuko si Suzette. Sorry pero
Minahal ko si Alan. Masakit yun marinig. Ngunit pinilit ni Mildred na manatiling kalmado. Alam mong may asawa siya, di ba? Tumango si Suzette. Oo. Pero bakit mo pa rin pinili yon? Napaluha si Suzette. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mildred ang isang mahalagang bagay. Hindi niya kailangang malaman kung sino ang mas maganda. Hindi niya kailangang malaman kung sino ang mas bata. Hindi niya kailangang talunin si Suzette. Dahil ang tunay niyang laban ay hindi laban ng ibang babae. Ang tunay niyang laban ay ang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Pag-uwi niya, nag-impake siya ng ilang damit. Sandali lang muna ako sa bahay nila Marby. Sabi niya kay Alan. Lalayas ka? Tumingin siya sa asawa. Hindi ako tumatakbo papalayo sa problema, Alan. Huminga siya ng malalim. Lalayo muna ako para marinig ko naman ang sarili ko. At sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon, lumabas si Mildred ng kanilang bahay nang hindi iniisip kung ano ang kailangan ni Alan. Sa pagkakataong iyon, sarili niya naman ang una niyang iisipin. 3 araw na nasa bahay ni Marvy si Mildred. Sa unang gabi, halos hindi siya nakatulog. Sa tuwing pipikit siya, bumabalik sa isip niya ang mga sandaling nakita niya si Alan kasama si Suzette. Ang mga ngiti, ang mga tingin, ang mga kamay na magkahawak, at higit sa lahat, ang tanong na ilang beses niyang itinanong sa sarili. Saan ako nagkulang? Kinabukasan, nagising siyang mabigat pa rin ang dibdib. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Marby na naghahanda ng almusal. Ate, kain ka na muna. Wala akong gana, Marvy. Hindi pwedeng puro iyak at kape lang, ate. Napangiti ng kaunti si Mildred. Ikaw naman, para kang sinanay. Kung hindi kasi kita pagsasabihan, ate, sinong magsasabi sa'yo? Umupo si Mildred. Habang kumakain, biglang sinabi ni Marvy, Ate, kailan ka huling nagkaroon ng oras para sa sarili mo? Napaisip siya. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi ko na maalala. Exactly, ate. Kinabukasan, dumating si Daisy dala ang isang maliit na paper bag. Para sa'yo. Ano yan? Damit. Napakunot noo si Mildred. Daisy naman. Wala ako sa mood magbihis, no? Hindi ko naman sinabing magbihis ka para mapansin ka ng lalaki. Inilabas niya ang isang simpleng damit. Magbihis ka para maalala mong babae ka pa rin. Hindi lang asawa. Hindi lang taga-alaga sa bahay. Napatingin si Mildred sa damit. Hindi siya kaagad nagsalita. Makalipas ang ilang minuto, nagpalit siya. Nang lumabas siya ng kwarto, ngumiti si Daisy. Yan, hindi mo kailangang maging ibang tao. Napatingin si Mildred sa salamin. Hindi siya biglang naging bata. Hindi nawala ang mga guhit sa mukha niya. Hindi rin nagbago ang kanyang katawan. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang sarili ng hindi hinahanap ang mga bagay na mali. Maganda pa rin pala ako. Mahina niyang sabi. Hindi pala. Sagot ni Daisy. Sadyang maganda ka. Mula noon, nagsimula siyang maglakad tuwing umaga. Hindi para pumayat kaagad. Naglakad siya dahil gusto niyang gumaan ang pakiramdam niya. Minsan, sinasamahan siya ni Marvy. Minsan naman ay mag-isa siya. Isang umaga, nakita siya ni Mang Raul habang naglalakad. Oy, Mildred! Good morning po. May hinahabol ka ba? Napangiti siya. Wala naman po. Bakit naman takbo ka ng takbo? Tumawa si Mildred. Nag-exercise lang po. Tumango si Mang Raul. Maganda yan. Pero tandaan mo anak ha, hindi mo kailangang bumalik sa dati. Napatingin siya rito. Bakit po? Dahil baka mas maganda ang taong magiging ikaw pagkatapos nito. Nanatiling tahimik si Mildred. Tumagos sa puso niya ang sinabi ng matanda. Samantala,
nagsimula ring magbago ang kilos ni Alan. Mas madalas na itong tumatawag. Mas mahaba ang mga mensahe. Kailan ka uuwi? Pwede ba tayong mag-usap? Mildred, patawad. Sa una, hindi niya sinasagot. Hanggang isang gabi, tumawag si Alan. Sinagot niya, Mildred, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tahimik siyang nakinig. Alam kong nagkamali ako. Alam mo ba kung gaano kasakit? Alam ko. Hindi mo alam. Sagot niya. Hindi mo alam kung ilang gabi akong nagtanong sa sarili ko. Kung hindi na ba ako sapat. Mildred. Hindi ako galit dahil may nakita kang ibang babae. Huminga siya ng malalim. Galit ako dahil habang pilit kong inaayos ang buhay natin, palihim mo namang sinisira. Tahimik si Alan. Pwede ba kitang makausap ng personal? Napatingin si Mildred sa salamin. Dati, siya ang laging naghihintay kay Alan. Ngayon, si Alan na ang naghihintay sa kanya. Pwede naman. Sagot niya. Bukas? Sige, bukas. Pagkababa niya ng tawag, ngumiti si Mildred ng bagya. Hindi dahil sigurado na siyang babalik kay Alan, kung hindi dahil sa unang pagkakataon, alam niya nang kaya niyang mabuhay kahit wala ang lalaki. At yun ang simula ng tunay niyang pagbabago. Kinabukasan, dumating si Alan sa bahay ni Marvy. Ilang minuto siyang nakatayo sa labas bago tuluyang kumatok. Pagbukas ni Mildred ng pinto, sandali silang nagkatinginan. Dati, kapag nakikita niya si Alan, automatic siyang umingiti. Ngayon, tahimik lamang siya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Alan. Tumango si Mildred. Umupo sila sa maliit na sala. Naiwan muna sina Marvy at Daisy sa kusina upang bigyan sila ng privacy. Mildred, gusto kong bumalik ka na sana sa bahay. Hindi kaagad sumagot si Mildred. Bakit? Dahil na-realize kong ayoko palang mawala ka. Napangiti siya ng mabait. Ngayon mo lang na-realize? Oo. Alam kong huli na. Hindi mo lang ako muntik mawala, Alan. Matagal mo na akong nawawala. Napayuko ang lalaki. Ilang sandali silang natahimik. Tinapos ko na yung kay Suzette, sabi ni Alan. Tumingin si Mildred sa kanya. Sigurado ka? Oo. Dahil nanguli ka? Umiling si Alan. Hindi. Dahil na-realize kong mali ako. Hindi sapat na sabihin mong mali. Alam ni Alan na tama siya. Alam ko, Mildred. Kung gusto mong ayusin natin to, hindi mangyayari sa isang araw. Tumango si Alan. Handa akong maghintay sa iyo, Mildred. Hindi pa rin siya sumagot. Sa halip, naglabas siya ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. May gusto akong sabihin sa'yo. Binuksan niya yon. Sinimulan kong isulat lahat ng gusto kong gawin para sa sarili ko. Nagulat si Alan. Anong ibig mong sabihin? Dati, halos lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa lalaki. Ngayon, gusto kong matutong mabuhay para sa sarili ko naman. Ikinuwento niya ang plano niyang maliit na negosyo. Matagal na siyang mahusay magluto. At ilang kapitbahay na ang nagsasabing masarap ang kanyang mga lutong pagkain. Nais niyang magsimula ng maliit na food business. Hindi ko alam kung magiging successful. Tutulungan kita, agad na sabi ni Alan. Umiling si Mildred. Hindi. Nagulat si Alan. Pero bakit? Dahil gusto kong subukan kung kaya ko. Kung kaya kong mag-isa. At sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Alan na ibang Mildred na ang kaharap niya. Hindi na yung babaeng laging naghihintay sa kanya. Hindi na yung babaeng takot na maiwan. Kinabukasan, nagsimula si Mildred. Kasama sina Daisy at Marvy. Bumili sila ng mga kailangan para sa maliit niyang negosyo. Si Aling Linda naman ang unang umorder.
3 order sa akin. Masayang sabi nito. Talaga po? Oo, iha. At sasabihin ko sa mga kapitbahay ha? Napangiti si Mildred. Maging si Mang Raul ay naging suki niya. Anak, dagdagan mo yung ulam bukas ha. Bakit po? Masarap kasi. At saka bibili pa ako. Baka mawalan kasi ako ng hapunan. Natawa silang lahat. Sa simpleng paraan, unti-unting nabuong muli ang mundo ni Mildred. Hindi na umiikot ang buhay niya kay Alan. At habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang mas masaya siya. Mas nakakatulog siya, mas nakakatawa, mas nakakapagplano, at mas mahalaga, mas nare-respeto na niya ang sarili. Isang hapon, dumating si Alan. Pwede ba kitang makausap? Bakit? Gusto kong sabihin na proud ako sa'yo. Napangiti si Mildred. Salamat ha. May tanong sana ako. Ano yun? May pag-asa pa ba tayo? Matagal siyang tumingin kay Alan. Sorry pero hindi ko masasagot. Hindi ko alam. Napayuko ang lalaki. Pero hindi na ako nagsasara ng pinto. Napatingin si Alan. May kondisyon. Ano yun? Kung sakaling bumalik tayo sa isa't isa, hindi na ako babalik bilang dating Mildred. Tumango siya. Gusto kong maging asawa mo pero ayokong mawala ulit ang sarili ko. Tahimik na tumango si Alan. At bago ito umalis, sinabi ni Mildred. Pinapatawad na kita. Napatingin si Alan. Pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kinalimutan ko na ang nangyari. Huminga siya ng malalim. Ang tiwala, Alan, hindi hiningi. Binubuo ulit. Sa unang pagkakataon, hindi nakipagtalo si Alan. Tumango lamang siya. At pagkatapos ay umalis. Naiwan si Mildred na nakatingin sa kanyang maliit na negosyo. Hindi pa siya mayaman. Hindi pa perpekto ang buhay niya. Pero ngayon, meron na siyang sariling direksyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw niyang nauunawaan. Hindi niya kailangang mabawi ang dating sarili niya. Kailangan lamang niyang mahalin ang babaeng naging siya. Lumipas nga ang 6 na buwan. Hindi naging madali ang lahat para kay Mildred. Pero unti-unti, nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. Ang maliit niyang food business ay lumago. Mula sa ilang order ng mga kapitbahay, dumami ang mga suki niya. Tinulungan siya ni Marvy sa pag-aasikaso ng orders. Habang si Daisy naman, ang nag-aasikaso ng simpleng pagpo-post ng mga pagkain niya online. Si Aling Linda ang naging isa sa mga pinakamasipag niyang taga-suporta. At si Mang Raul, halos araw-araw itong may reklamo. Anak, bakit parang lumilit ang serving ngayon? Napatawa si Mildred. Hindi po lumiit. Mas malaki lang talaga ang kinakain ninyo. Aba, ako pa ngayon ha? Nagtawanan sila. Sa simpleng mga sandaling iyon, napagtanto ni Mildred na matagal niyang hinanap ang kaligayahan sa maling lugar. Akala niya noon, kailangan niyang mapasaya si Alan para maging masaya siya. Ngayon, natutunan niyang kaya niya palang tumawa kahit wala si Alan sa tabi niya. Isang umaga, nakatayo siya sa harap ng salamin. Dati, iniiwasan niyang tignan ang sarili. Pero ngayon, matagal na siyang nakatitig sa salamin. Naroon pa rin ang mga guhit sa mukha niya. Naroon pa rin ang mga pagbabago sa katawan niya. Hindi nawala ang mga yon. Pero hindi niya na kinamumuhian. Ngumiti siya. Hindi naman pala ako pangit. Mahina siyang natawa. Pagod lang pala talaga ako. Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Alan. Ilang buwan na rin itong sinusubukang patunayan na nagbago na siya. Hindi sa pamamagitan ng magandang salita. Hindi rin sa mamahaling regalo. Kung hindi sa maliit na bagay. Hindi na nito itinatago ang cellphone. Hindi na ito umuwi ng palihim. At higit sa lahat, natutunan nitong makinig. Nagkita sila ng hapong yon. Kamusta ang negosyo mo? Tanong ni Alan.
Okay naman. Proud ako sa'yo. Ngumiti si Mildred. Salamat ha. May sasabihin sana ako. Napatingin siya. Gusto kong malaman mo na hindi kita hinihintay na bumalik dahil natatakot akong mawala ka. Tahimik si Mildred. Gusto kitang balikan dahil natutunan kong pahalagahan ka. Matagal siyang hindi nagsalita. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya. Alan, hindi ko alam kung magiging katulad pa tayo ng dati. Hindi ko rin hinihingi na bumalik tayo sa dati, Mildred. Napatingin siya rito. Gusto kong magsimula ulit tayo. Pero kung papayag ka. Napangiti ng bagya si Mildred. Siguro. Siguro? Dahan-dahan. Tumango si Alan. Dahan-dahan? Sige, dahan-dahan. Hindi naging perpekto ang kanilang pagsasama pagkatapos noon. May mga araw na bumabalik ang sakit. May mga pagkakataong napapaisip pa rin si Mildred sa nangyari. Ngunit hindi niya na hinahayaan ang nakaraan na kontrolin ang kanyang buhay. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay proseso at ang tiwala ay kailangang patunayan araw-araw. Isang gabi, nagtipon-tipon sina Daisy, Marvy, Aling Linda, at pati na rin si Mang Raul sa bahay ni Mildred. Simple lamang ang hapunan. Simple lamang ang hapunan. Walang engrandeng handaan. Walang mamahaling pagkain. Pero puno ng tawanan ng paligid. Habang nakikita ni Mildred ang mga taong naging sandalan niya sa pinakamahirap na panahon, bigla siyang nakaramdam ng pasasalamat. Dati, iniisip niyang nang mawala ang pagmamahal ni Alan, nawala na rin ang halaga niya. Ngayon, alam niya nang mali siya. Tumayo siya at tumingin sa mga kaibigan. Alam nyo, Sabi niya, akala ko noon kapag niloko ko ng asawa ko, ibig sabihin hindi na ako sapat. tahimik silang nakinig. Pero natutunan ko na hindi pala nasusukat ang halaga ko kung paano ko tratuhin ng ibang tao. Ngumiti siya. Hindi ko kailangang maging mas bata kay Suzette. Hindi ko kailangang mas maging payat. Hindi ko kailangang maging perpekto. Huminga siya ng malalim. Ang kailangan ko lang talaga ay maging totoo ako sa sarili ko. Napangiti si Daisy. Yan ang Mildred na kilala ko. Natawa siya. At nang gabing iyon, bago matulog, muli siyang tumayo sa harap ng salamin. Tinignan niya ang sarili. Ang babaeng nakita niya ay hindi na yung dating Mildred na takot maiwan. Isa na siyang babaeng natutong tumayo kahit ilang beses nang dadapa. At sinabi niya sa sarili, Hindi ako nawala dahil iniwan ako ng isang tao. Mas lalo ko lang natagpuan ng sarili ko. Minsan kailangan munang mawala ang taong akala natin ay hindi natin kayang mabuhay nang wala sila. Kailangan nating maranasan ng sakit. Kailangan nating umiyak. Kailangan nating mapagod. Dahil may mga pagkakataong ang pinakamalaking heartbreak sa buhay natin ay siya ring magiging simula ng pinakamalaking pagpapago. at kung may isang bagay na dapat tandaan ni Mildred, at ng bawat babaeng dumaranas ng katulad niya, ito yon. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil may taong hindi marunong magmahal sa'yo ng tama at totoo. Hindi ka pangit dahil tumanda ka. Hindi ka kulang dahil nagbago ang katawan mo. At higit sa lahat, hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa ibang babae para mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin. Dahil bago ka pa minahal ng iba, karapat-dapat mo nang mahalin ang sarili mo. Isang taon ang lumipas. Mas lumago ang maliit na negosyo ni Mildred. Hindi man siya naging sobrang yaman, pero sapat na ang kinikita niya para maging mas panatag at may sarili na siyang pinagkakaabalahan. Si Alan ay nanatili sa kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil kailangan siya ni Mildred. Pinili niya ito dahil gusto niya. Natuto silang magsimulang muli. Dahan-dahan, may respeto, katapatan, at higit sa lahat, may hangganan. Isang umaga, habang naghahanda si Mildred ng mga order, tumingin siya sa salamin.
Ngumiti siya. Hindi niya na hinahanap ang dating mukha niya. Ipinagmamalaki na niya ang babaeng naging siya. Dumating si Daisy at tinapik siya sa balikat. Uy Mildred, ang blooming mo ngayon ah. Tumawa siya. Hindi na ako losyang? Hindi ka naman naging losyang eh. Nakalimutan mo lang dati kung gaano kakalaga. Napangiti si Mildred. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Alan. Handa na ba tayo? Tumango siya. Oo. At sabay silang lumabas. Hindi man perpekto ang buhay, alam ni Mildred na kaya na niyang harapin ang anumang pagsubok. Dahil minsan, ang pinakamagandang simula ay nagmumula sa pinakamapait na wakas. Nawalan man siya noon ng asawa niyang inakala niyang mundo niya. Pero sa pagkawala nito, nadagpuan niyang pinakamahalagang taong matagal na niyang nakalimutan. Walang iba, kung hindi ang sarili niya. At mula noon, hindi niya na kailanman hahayaang mawala ulit iyon. Ang kwento ni Mildred ay nagpapaalala na hindi nasusukat ang halaga ng isang babae sa kanyang edad, itsura, timbang, o sa kung papaano siyang tratuhin ng isang lalaki. Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa pamilya, asawa, at mga taong mahalaga sa atin, nakakalimutan nating alagaan ang sarili natin. Ngunit hindi selfish ang maglaan ng panahon para sa sariling kaligayahan, pangarap, kalusugan, at kapayapaan. Ang pagtataksil ng isang tao ay hindi nangangahulugang may kulang sa'yo. Kung may problema sa isang relasyon, dapat itong pag-usapan at harapin nang merong respeto. Hindi takasan sa pamamagitan ng pagtataksil. Natutunan rin ni Mildred na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong kalimutan ang sakit o agad na bumalik sa dati. Maaari mong patawarin ang isang tao habang pinuprotektahan pa rin ang iyong sarili. At higit sa lahat, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang patungkol sa pagpapaganda ng mukha o pagpapapayat ng katawan. Ang tunay na glow up ay kapag natutunan mong mahalin, respetuhin, at pahalagahan muli ang sarili mo. Dahil kahit ilang beses kang masaktan, maiiwan o madapa, hindi doon nagtatapos ang buhay mo. Minsan, ang taong akala mong pag nawala ay siya na ang pinakamalaking trahedya sa buhay mo, ay siya pa palang magiging dahilan para matuklasan mo kung gaano ka katatag. Huwag mong hintahing mawala ang lahat bago mo maalala ang halaga ng sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo habang nagmamahal ka ng iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at papasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.